Hi guys, it's your boy again, Rebel Hoop. So eto na guys, no, eto na. Narinig ata tayo ng US kagabi. Kakasabi ko lang kagabi na sana tulungan nila tayo o samahan nila tayo dun sa resupply mission, no, na gagawin, no. Eto na guys. Galing to kay Good News Philippines. Credits to the owner of this video. So, kung gusto niyo siyang i-subscribe guys, search niyo lang yung channel niya, Good News Philippines. And ito yung gagawin natin na reaction video ngayon. Alright, let's go. Ayan, breaking news! US Indo-Pacific Command Commander nagpahayag na sasamahan ng Puwersa ng Amerika ang rotation at resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayan na guys, no. Kagabi, sinabi ko lang na sana samahan na lang ng US. Ito na. Ano kayang gagawin ng China ngayon dyan, no? Ano kayang gagawin ng China dyan? Kaya pa kaya nilang mamangga ng mga barko at mag-water cannon pag may kasamang US? Talagang takot ang Amerika sa China. Ayon sa Amerika, ito ay reasonable option dahil merong mutual defense treaty ang Pilipinas at Amerika. Every option between the two sovereign nations in terms of our mutual defense, escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option. Pero dapat munang pumayag ang gobyerno ng Pilipinas sa inaalok na tulong ng Amerika. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, payag ba kayo? Kung ako tatanungin, oo naman, 'di ba? Dapat pumayag ang gobyerno, ang administrasyong Marcos. Dapat pumayag sila diyan kasi para ipakita natin sa China na hindi sila yung masusunod, 'di ba? Kasi sinasabi nila, walang pakialam ang US dito, huwag kayong makipag-allied. Eh ano ngayon? 'Di ba? Ano ngayon? Anong pakialam mo? Anong pakialam nyo, China? Diba? Kasi parang ang dating doon, pagka hindi tayo pumayag, sasabihin ng China, madali palang matakot yung Pilipinas eh. Diba? So kung may kasamang US Navy, doon makikita ng China kung gaano katindi, no, yung pagkakaibigan, yung allied ng Philippines at saka ng US. So dapat pumayag talaga. Sana pumayag si President Marcos. Of National Defense Secretary, inihayag na China ang bansang nanggugulo, hindi ang Pilipinas. Totoo nga naman mga kabayan, dahil maging warship ng China ay kanilang inilapit sa Sabina. In this region, China, although without saying it, and I'll say it for you, is the biggest disruptor of international peace in the ASEAN region. Totoo. Sila yung mga big disruption, no? Sila yung hindi sumusunod. Amerika kinumpirma na pwede nilang samahan ang mga barko ng Pilipinas sa resupply mission sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng Top Admiral ng Amerika nitong Martes, ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan sa isang pagtitipo dito mismo sa Pilipinas. Dagdag pa ni Samuel Paparo, commander ng US Indo-Pacific Command, na isang entirely reasonable option sapagkat meron namang mutual defense treaty ang Pilipinas at Amerika. I mean, certainly within the context of consultations, every option between the two sovereign nations in terms of our mutual defense, escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option. Diba? Kumbaga, hindi pwedeng hindi gawin yon, diba? Kasi meron silang kasunduan. Kumbaga sa trabaho, meron silang kontrata. Yung employer at empleyado, di ba, may kontrata. Sila meron din. Meron silang mga kasunduan na pagkailangan ng mga backup, no, yung mga ganyan, kasama yung yung US or kasama pwede rin ng Philippines ang sumama sa US. Di ba? Napakagandang adhikain yan, guys. Nagtataka ako bakit may mga against pa rin sa ganyang mga desisyon, no? Hindi natin alam kung nababayaran ba yung mga yon para gumawa ng issue.
So sana talaga pumayag na si President Marcos dito kasi nag-o-offer na yung Amerika eh. 'Di ba? Pipirmahan na lang or approval na lang ng presidente. In our mutual defense treaty among this close alliance between the two of us. He is a Top Gun graduate. I can join your guild on one condition. What is it? We'll do anything. Kick that. And as Alright guys, pasensya na kayo kung may mga ads, no? Hindi kasi tayo naka-premium eh. completed. Well, definitely we will continue our patrols in the West Philippine Sea. No, not just the maritime sea patrols, but also our air patrols, because it is our obligation. It is our job to do that. No, to protect our rights, our sovereignty, and our rights in the West Philippine Sea. Pero dapat pumayag ang Pilipinas. Hindi pwedeng manggaling lamang ang desisyon na ito sa Amerika. Ilang beses nang nagsabi ang Amerika, mga kabayan, na nakahanda itong samahan ang rotation at resupply mission ng Pilipinas, ngunit ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense sa utos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay piniling wag isama ang puwersa ng Amerika upang hindi na tumaas ang tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit dahil sa patuloy na pang-aabuso at pang-api ng China at maiwasan na ring magkaharap ang China at Pilipinas at mauwi sa madugong labanan, mas maigi na siguro, mga kabayan, na pumayag ang Marcos administration na samahan tayo ng Amerika sa West Philippine Sea. Alright. Mas maigi talaga, guys, no? Kasi sigurado yung China may takot din yan sa US dahil sa sobrang laki ng military power, 'di ba? Number 1 sa buong mundo. 'Di ba? Kaya sila nagagalit na or kaya sila nagbibigay ng statement na against sila dun sa allied ng Philippines at saka ng US. Kaya hindi raw kailangan mangialam ng US kasi takot sila diyan, guys. Ewan ko lang pag may kasamang US Navy yan, gagawin pa nila yung mga pambabangga ng barko at saka pang-water cannon. Tsaka ito, yung mga barko ng US, sigurado ako may water cannon din yan. So, ang ibibigay nila sa China na response, sigurado, pag ng water cannon, water cannon din yan. Diba? Sa katunayan, kitang-kita naman na hindi lamang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang ipinadadala ng China sa Skoda o Sabina Shoal na mataan na pati barkong pandigma ng Chinese People's Liberation Army Navy. Ayan, 'di ba? Nagde-deploy na nga sila ng nagde-deploy na sila ng mga warship 'Di ba? So tama lang na samahan tayo ng US na may mga kasama ding pang-combat. Ay naroroon na rin sa lugar. Yet, what is China trying to do? It's trying to break us apart. And that, fortunately, will not happen because I believe firmly that our leaders realize that in this region, China, although without saying it, and I'll say it for you, is the biggest disruptor of international peace in the ASEAN region. We should not allow China to define what ASEAN centrality means. We should get together in ASEAN and protect each other's. O, diba? Hindi naman kasama kasi ang China sa ASEAN eh. Tingnan natin kung kasama ba. Tingnan natin kung kasama. ASEAN members. Ayan ang kasama dyan, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, at saka Vietnam. All member of states of ASEAN. Which countries are members? Hindi ko lang galing sa Wikipedia to
kasama rin pala ang China doon. So, ano ibig sabihin ni ano dito? Ni Teodoro? Parang ang ibig niyang sabihin dun sa statement niya ang China ang parang lumalabas na parang leader. Ganon ba? Hindi ko gets Kayo guys, kung alam nyo, comment kayo sa baba. Sovereign rights and sovereignty while settling our internal disputes. Pero ang US, Australia, nakita ko doon kanina. Kasama din pala sa ASEAN. Between and amongst ourselves within the context of the ASEAN Charter. There gain the world's loss. I repeat, it is not a Philippine loss so much as a world's loss because a retesting, a recalibration, a redefinition by bilateral agreements which chip away from multilateralism and multilaterally agreed upon frameworks and rules and norms becomes the venue for reshaping a legal order into one country's specific benefit. Finally, this is a call from the Secretary of the Republic of Defense of the Republic of the Philippines. Please help the Philippines be, as Ambassador Carlson said, a global leader in enforcing and upholding rules-based international order, norms of international law, and do not let the Philippines be a victim for standing up to international law. Parang tama ba sabihin na sinisingil natin yung mga alay? Or ano bang dun sa... Hindi. Ang message natin is yung international law na pinaglalaban natin, na sinasabi natin West Philippine Sea, international law, hindi ito static na concept. Dahil ang China, gumagalaw yan, dynamic. Kaya ang interpretation natin ng except for yung mga immutables, EEZ is 200 nautical miles, ganyan, walang baguhan yan. Areas where we have sovereign rights in jurisdiction, walang baguhan yan. Pero kung papaano tayo makipag-ugnayan sa mga like-minded nations sa paghaharap sa isang dynamic na katunggali, katulad ng China, kalaban na katulad ng China, hindi dapat tayo makanalize ng isang body of law na magiging, eka nga sa English, wooded. Law should be interpreted to face. Sorry, nakamute pala ako. So, ang ibig sabihin dyan ni Teodoro, medyo malalalim kasi yung ginamit niyang term. Ang ibig niya lang sabihin dyan, yung law, yung international law, dapat hindi, ano ba yung tamang term? Dapat hindi dinidisobey, no? Dapat hindi dinidisobey ng China. Kasi sinabi niya kanina, wounded law. So, dapat hindi sinasalungat ng China kung ano yung nakasulat sa international law. Tulad kung ano yung dineclare na area of responsibility or yung parang EEZ, di ba? At saka yung teritoryo, no? Ang daming term may EEZ, may nautical miles na mga term, ganun. Basta madaling sabi diyan kung ano yung sinabi ng international law na area nyo, kung hanggang saan dapat sundin nyo ng China. Yun ang ibig sabihin ni Teodoro dyan. Dynamic situations. And we have to tailor our operations to include our MDT to meet this dynamism.
At ang importante din na sabi dito, deterrence is not merely military. It is any influence which will prevent a violator from pursuing the force. And military operations, law operations such as this, na multidisciplinary na rin, hindi lang military, adds to the messaging we need to send sa buong mundo na huwag nating gawing biktima ang Pilipinas sa pagsusunod ng international law. Rather, Tama. pagwagiin natin to. Pero kailangan ng kolektibong consensus at strong call out laban sa China. Kung hindi, Pero ang mahirap kasi niyan, guys, si China, hindi nila kinikilala. Kumbaga umattend sila dun sa meeting or sa sa conference niyan, pumirma sila. Pero hindi sila nakikinig. Oh, yung parang ganun yung ginawa ng China diyan eh. Di ba? Parang pumasok ka sa klase, wala ka naman natutunan, oh, di ba? Ganyan yung ginawa ng China, kaya hindi nila guys hindi nila sinusunod yung international law. Kasi ang sinasabi nila, may sarili silang batas, no? May sarili silang sinusunod na batas. At meron silang declaration ng area nila, yung 9-dash line. Minsan nga pa yun nagiging 11 kung hanggang saan yung sakop nila. Ito sana makita nyo. 9-dash line. China. Ito guys, oh. Ayan. Ayan, ang sinasabi nila, ayan oh, tignan nyo guys, oh, kung hanggang saan ba naman yung inaano nila, di ba? Ayan. Kung hanggang saan yung mga bababa ko ba to? Ayan, ayan guys, oh. Oh. Kita nyo yan? 3, 6, 9. Ayan. Ang sabi nila, ayan oh, sinagad nila guys, oh. Ayan oh, sinagad nila, oh. Diba? Yan daw yung sakop nila. Diba? Ang gagaling. Na sila lang ang gumawa. tutuloy-tuloy lang ang China. Which goes also to what they're doing in the West Philippine Sea. That is to be expected because this is a struggle that we are struggling against a more powerful adversary. So gagawin nila to. Ngayon, sasabihin nyo, what can we do against it? That's what we're... Alright, so yun guys lang, no? Ikaw, anong masasabi mo? Anong reaction mo sa video na to? No, comment ka sa baba, like, share, and subscribe. Once again, it's si Rebel Hope. Bye now.